لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, mga ginigili ko mga kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, natapos natin ang librong Mawaqifun Nabi fi Da'wati ila Allah, mga saloobin, pamamaraan at paninindigan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagpapalaganap ng Islam. Sa pagkakataong ito, gagamitin natin ang librong mula sa ZAD Academy at International Islamic Academy Society, hinggil pa rin po sa paksang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang libro pong ito inihanda ng mga ulama dito sa mapagpalang bansa na ito. Bago natin simulan ang serye sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan buod lamang ito sa kanyang buhay ang ating matatalakay, yung mga puntong kapupulutan natin ng mahalagang aral bilang mga Muslim. Bago natin simulan, gusto kong basahin sa inyo ang panimula ng aklat na talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ganito ang ating mababasa. Tunay na ang kaalaman sa mga katuruan ng Islam, o yung mga kaalamang o ang mga pambabatas na kaalaman, ay kabilang sa pinakamahalagang mga pangangailangan na kailangan ng isang Muslim sa kanyang buhay. Kailangan ito ng lahat ng kalipunan ng mga Muslim sa pagtahak nitong pangsibilisasyon. Dahil sa pangangailangang ito, lumitaw ang mga batayang tekstual, mga batayan sa Quran at Sunnah na nagbibigay ng kadakilaan sa kaalaman at mga taong nagtataglay ng kaalaman, na kung saan sinabi ni Allah, Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Sumaksi si Allah na walang Diyos kundi siya, ang mga anghel, ang mga may kaalaman, habang nagpapanatili sa pagkamakatarungan. Walang Diyos kundi siya, ang makapangyarihan, ang marunong. Ito po'y nasasaad sa Suratu Ali Imran. Ang bilang ng aya ay 18. Ayon sa sinabi ni Ash-Shawkani, na ang tinutukoy daw ng mga salitang ulul ilm, mga may kaalaman, ay ang mga ulama o mga pantas ng Quran at Sunnah. Sinabi pa ni Allah, wa qur rabbi zidni ilma, Panginoon ko, magdagdag po kayo sa akin ng kaalaman. At ayon naman sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ang sinumang tumahak sa isang daan upang magkamit ng kaalaman, ay gagawing madali ni Allah para sa kanya ang daan patungo sa Jannah. Ang libro pong ito na binabasa natin, na inahanda ng mga ulama, ay isa sa mga serye sa pagpapalaganap ng kaalaman sa lahat ng mga tao sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Mapadali ang mga paraan ng pagkakamit nito at mailapit ito sa mga naghahangad ng kaalaman.
Inaasahan na ang seryeng ito ay makakatulong sa mga programang pang-edukasyon, personal na pagbabasa o pag-aaral, upang magpalago ng kaalaman at edukasyong Islamiko upang maisakatuparan ang pangunahing layunin. At ito ay ang pagpapalago ng kaalaman sa Islam na batay sa tuwid na kaalaman na sang-ayon sa tuwid na paniniwala o akida at batay sa aklat ni Allah, ang Quran at Sunnah ng sugo niya. At ito ay sa pamamaraang pinagaan at napapanahon. Hiling natin kay Allah para sa lahat na ito'y magiging kapakipakinabang na kaalaman, mabuting gawa, tagumpay, katumpakan, at kadalisayan ng hangarin. Unahin natin ang Unit 1. Ito lamang ang matatalakay natin sa pagkakataong ito. Ang kahalagahan ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan mapag-aaralan sa unit na ito ang mga sumusunod. Una, ang kahalagahan ng talambuhay ng propeta at estado o antas nito sa Islam. Ikalawa, babala sa ilang mga aklat ng sira o talambuhay ng propeta at ng mga sahaba. Ang kahalagahan ng talambuhay ng propeta muna ang una nating tatalakayin, na kung saan makikita ang kahalagahan sa pag-aaral ng talambuhay ng propeta sa ilang mga punto. Una, ang talambuhay ng propeta, ang sukatan o timbangan na kung saan ay susukatin o titimbangin ang mga gawain. Ang anumang alinsunod sa gabay at buhay ng propeta ay tama at tanggap, at alinsunod din sa katuruan ng Islam. At ang anumang hindi alinsunod sa gabay at buhay ng propeta ay mali at hindi tanggap. Na kung saan bilang karagdagan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Nang ibig sabihin, ang sinumang gumawa ng isang gawa na hindi namin ipinag-utos ay hindi tanggap. Ang ikalawang punto, ang talambuhay ng propeta ay nagsisilbi para sa tao bilang mabuting uliran o huwaran at pinakadakilang halimbawa para sa sangkatauhan. Pinakadakilang huwaran, at ito ay ang mahal na propeta. Dahil dito, inutos ni Allah na gawin nating huwaran ang propeta sa kanyang sinabi, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Talagang nagkaroon kayo sa sugo ni Allah ng isang huwarang maganda para sa sinumang nag-aasam kay Allah at sa huling araw at nag-alaala kay Allah ng madalas. Suratul Ahzab, verse 21. Ikatatlong punto, ang pag-aaral ng talambuhay ng propeta ay tulong upang maunawaan ang aklat ni Allah o ang Quran at maisabuhay ito, sapagkat ang kaasalan o kaugalian ng propeta ay Quran, dahil ang buong buhay ng propeta ay pagsasabuhay ng Quran. Ikaapat na punto, ang pag-aaral ng talambuhay ng propeta ay nagdadagdag ng pagmamahal sa propeta, at ito ay sa pamamagitan ng kaalaman sa mga dakilang bahagi ng kanyang buhay, mga dakilang aspeto ng kanyang buhay. Sinabi ng propeta, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi
wa waladihi wan nasi ajma'in. Hindi magiging mananampalataya ang sinuman sa inyo hanggang ako ay magiging pinakamamahal niya kaysa sa tatay niya, anak, at lahat ng tao. Ikalima, ang mga katangian ng propeta at talambuhay niya ay ang dakilang pamamaraan para sa isang Muslim na naghahangad ng kabutihan at marangal na buhay sa mundong ito at saka sa akhirah. Ika-anim, ang kabatiran sa dakilang henerasyon, ang henerasyon ng mga sahaba, at ang pakikitungot sa loobin nila sa sugo ni Allah, ang pagsisilbi nila sa kanyang syariah, ang pagsasakripisyo nila sa kanya sa pamamagitan ng kanilang buhay, anak at yaman, ang dakila o laki ng kanilang paghahangad na tumulad sa bawat salita, gawa at pagsunod sa utos at pag-iwas sa ipinagbabawal. Ang kabatirang ito sa nauna at dakilang henerasyong iyon ang daan upang sila ay tularan. Sinabi ni Allah, "Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alayhi ajra in huwa illa dhikra lil alamin." Ang mga iyon ay ang mga pinatnubayan ni Allah, kaya sa patnubay nila ay tumulad ka. Sabihin mo, hindi ako nanghihingi sa inyo dahil dito ng isang kabayaran. Walang iba ito kundi isang paalala para sa mga nilikha o nilalang. At ang ikapito, ang pag-aaral ng talambuhay ng propeta ay tulong upang maunawaan ang Islam sa pangkalahatan. Magsisimula sa aqida, ibada, fiqh, sapagkat ang buong buhay ng propeta ay pagsasabuhay ng relihiyong Islam. Babala sa ilang mga aklat, ito'y sulyap lamang sa ilang mga libro hinggil sa talambuhay ng propeta na mapanganib dahil sa naglalaman ng mga malalaking kamalian, kagaya sa mga librong pampanitikan, adab, at libro ng tula hinggil sa buhay ng propeta na karaniwang may pagmamalapis ang mga may akda, kagaya sa librong Al-Aghani ni Abul Faraj Al-Asfahani o ang librong Al-Aqdul Farid ni Ibnu Abdurrabih Al-Andalusi. Naglalaman ang mga aklat na ito ng mga kwento at detalye tungkol sa propeta at mga sahaba na hindi katotohanan, kasinungalingan lamang. May laman ito ng kasiraan at kasinungalingan tungkol sa kasaysayan. Kaya, hindi dapat na pagkunan ng kaalaman ang mga aklat na ito tungkol sa mga talambuhay, lalong-lalo na ng talambuhay ng propeta, kasaysayan ng Islam at mga kwento tungkol sa mga sahaba. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.